Okay, tayo po ay magako na po sa pagtalakay muli ng ating lesson dito sa Theological Foundation of Chaplaincy. Ito lang po at okay, as usual po, nandito ba si Pastor Pabs? Pastor Present Pabs, nandito po. ka ba? Po. Paki-screenshot nga po ulit, request lang natin dahil holy hour na to eh. Sige po. Sige Screenshot po, ulit Doc. natin yung mga ano, paki-raise po yung hands ng lahat ng mga nag-attend ngayon sa ating class, nagising pa. Doon po sa reaction, doon sa inyong ano, sa reaction po ay raise hand nyo lang po. Mag-screenshot po si Pastor Pabs sa Pestolante para makita po natin, bigyan natin ng extra points yung mga naka-connect ang account at the same time, gising. Okay, may paalala lang po ako, no? Huwag niyong kalimutan, huwag niyo pong kalimutan, Gising pa, sir. Dok, huwag gising niyo pong pa. kalimutan na kapag kayo po ay matutulog, huwag niyo pong itatabi yung cellphone niyo na naka-on ang inyong audio. Doc Aris, di ba? Last sem po kasi merong ano, may na-record. Eh, Si Doc nahihilig. Lea. Si Doc Lea, merong account doon na naghihilik. Naka-record, naghihilik. Nakatulog siguro, ganitong oras din, nakatulog yung kanyang cellphone. Si Doc Aris yata yung ano nun eh, yung lecturer. Kasi naghahabol tayo Doc Aris ng ano, ng mga subjects na dapat matapos before graduation. So rigid yung ating training, fast track. May na-document si Doc Lea na nakatulog po. Siguro naiwan niya yung phone niya, naka-on yung audio. Nasa tabi ng ulo siguro niya habang nakahiga. So na-record yung kanyang ano, hilik. Okay, sige po. Raise your hands na lang po dun sa reaction nyo para na-screenshot ni Pastor Pabs Pistolante. Siya nga po palang aking nag-a-assist ngayon sa atin. Pero siya po ay isa pong graduate ng AV Theology sa NLAC, sa Pangasinan. Pero siya po ay naging close friend ko dahil nag-voice of it po sila. Habang sila po ay mga estudyante pa, kabataan pa niya ay voice of it po sila dito sa amin sa Isabela. Nung mag-request kami kay Dr. Castillo sa NLAC, sila po yung grupo nilang pinadala. Okay? Pastor Pabs. Okay, after 5 minutes po, ay ibaba na po yung mga kamay niyo na screenshot ng siguro ni Pastor Pabs. I-send niyo po sa akin Apo, yung ano apo. para nakita ko po. Kasi pag ganitong oras po, marami pong mga accounts ay naka-connect, pero ang iba po ay tulog na or naka-connect lang yung pangalan nila. Okay, sige po. Diretso na po tayo. Kami po ay medyo na late yung aming guest dito sa aming radio. Kaya meron akong tinatapos na hindi ko natapos dun sa aking presentation. Dun sa PowerPoint. Pero ito po ang aking gagamitin ngayon. Okay. Gagamitin ko po itong aking Word. Okay. Pwede ko bang i-request si Doc Aris na mag-pray? Minis ko yung boses ni Doc Aris eh. Doc Aris. Parang wala na siya. Ay, andito. Oo. Amang banal, sa gabi pong ito ay dadako po kami sa inyo, Panginoon, ay sana po ay bigyan niyo po kami ng pag-unawa sa tatalakayin ngayon ni Doc Arnel. Sana po ay gabayan niyo po kami sa inyong banal na espiritu. At sana ay marami kaming matutunan sa kanyang subject ngayon at tatalakayin. At ito po ay dinadalangin namin sa Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much sa Doc Aris sa ating prayer. At mga kapatid, ang ating subject pa rin po ay Theological Foundation of Chaplaincy. Mapapansin niyo po na interconnected ang mga subjects kahit yung tinalakay ni Professor Carmen Ramak, yung interfaith, anong tawag doon, dialogue, sa chaplaincy pa rin po yan. Hindi tayo nagtataka dahil alam natin ang ating pong course na to na Master of Studies in Divinity ay major in chaplaincy ministry. Kaya po related po lang sa chaplaincy, ito pong ating tinatalakay. Okay, ito na po yung Theological Foundation of Chaplaincy.
Another definition po, chaplaincy defined a bridge between spiritual and practical needs. Para po sa mga ngayon pala nakapasok at yung mga kapapasok dahil sila po ay na-qualify o na-qualified sa fast track program ng MSDIV habang sila po ay nag-aaral ng Bachelor of Diploma of Studies in Divinity, nabigyan po kayo ng opportunity na makapasok po sa fast track program ng ating paaralan LCMBSI. Okay? Ito na po yung chaplaincy ay isang tulay na nagdudugtong sa pagitan po ng spiritual at practical needs. So alam naman natin na ang needs po ng mga tao hindi lamang po physical. Okay? May 4 aspects ang buhay natin. Ang mental, physical, merong social, and spiritual. Pero ngayon po ay i-bridge naman natin itong spiritual and practical needs. Dahil po ang buhay ng isang chaplain ay hindi lamang po spiritual ang needs ang ating inaabot sa mga tao, kundi yung practical needs din po nila. Kaya nga po tayo ay multitasking dito. No? Chaplaincy is a diverse and multifaceted field that focuses on, ano po, providing care. Take note ha, providing care. Ano pa? Support. Kaya nga yung ating basic na role dito is, ano, yung quiz ni Doc Lea kahapon. Presence and support. Guidance to individuals and communities in, ano po, various settings. That's the reason why tinatawag tayong corporate community chaplains dahil tayo po ay we are doing multitasking. We are doing a multitasking role, di ba? Tayo po ay gumaganap sa napakalawak na gawain. Hindi lamang po tayo tinitrain para maglingkod sa mga hospital, kundi in various settings. Pwede tayong i-deploy sa anumang sektor ng community, kahit sa government or private sectors, kung kailangan po ang ating mga paglilingkod. Sabi nga rito, act as bridges between spiritual beliefs and practical needs. Kaya nga dapat tayo pong mga chaplains, hindi lang tayo magaling sa Biblia, meron din tayong mga practical skills na pwedeng ituro sa mga tao na makakatulong sa kanila dahil bago nga raw natin bigyan ng 666 yung mga tao o 777, dapat bigyan muna natin ng 555. Ibig sabihin, kung nagugutom sila, turuan muna natin ng mga livelihood program para kumita sila o makakain muna sila. Pag busog na yan, makikinig na yan sa spiritual matters. So ano sabi dito? Offering a unique perspective and approach to supporting individuals through life's challenges and transition. Very challenging po ang trabaho natin. No? So meron siya tinatawag na life challenges and transition. So nandito po yung unique perspective approach. Kailangan natin ito. Supporting individuals. So malawak, no? Para bagang palagi nating iniisip na marami na tayong problema, pero kailangan pa natin makialam sa problema ng iba. Para tayo ay makatulong po sa kanila mga kapatid. At dito natin naipapakita ang pagmamahal ng Panginoon sa pagitan po ng chaplaincy ministry. So here's a breakdown of key aspects of chaplaincy mga kapatid. Nandito yung tinatawag na core principles ng ating chaplaincy. Sa part 2 po ay tatalakay natin yung mga biblical accounts dahil itong subject na to ay theological foundation of chaplaincy. Ito po yung mga core principles. Nandito po ang tinatawag nating compassion and empathy, no? Sabi dito, chaplains prioritize understanding and responding to individuals with compassion and empathy. Yung compassion ay kahabagan, di ba? And then yung empathy, iba ito sa sympathy, di ba? Yung sympathy, naawa ka lang. Yung empathy, inilalagay mo na yung sarili mo sa lugar niya. For example, merong namatayan. Naawa ka kasi namatayan siya ng asawa o anak. Meron kang feeling na nakisympathize tayo. Dumadalaw tayo, luksa tayo dun sa pamilya. Pero yung empathy, nilalagay mo na yung sarili mo dun sa lugar niya. Okay? Ibig sabihin, mas malalim ito. Regardless of their background, beliefs, and circumstances. Kung minsan pag may mga humihingi ng tulong,
tinatanong natin, Adventist ba yun? Parang nakadepende yung pagtulong natin kung ano ang religious affiliation ng tao. Para bagang ang tulong natin ay depende sa kung sino yung humihingi ng tulong sa atin. Kaya ganun po minsan, kahit sa simbahan natin, di ba? Bakit tutulungan natin, hindi naman natin yung miyembro? Di ba? So, regardless of the background, beliefs, and circumstances, tumutulong na po ang isang chaplain. Okay? Pangalawa po dito ay yung spiritual care. They offer spiritual support, guidance, and resources tailored to individual need and beliefs. Kaya nga tayong mga Adventist, hindi lang po yung pananampalataya natin ng pag-aaralan natin dito, kundi pag-aaralan din natin dito kung ano ang mga basic beliefs ng mga different religions para makater natin ang kanilang needs sa panahon ng kanila pong pangailangan. So, kailangan natin ng magbigay ng spiritual support, guidance, and resources tailored to their individual needs and beliefs. This may be include, ano po, kung sila po ay naniniwala sa Diyos, so pwede natin sila ipanalangin. Kaya kung meron silang problema, minsan ang kailangan naman nila hindi advice, makinig lang tayo. Yung mga babae, may gesture po sila na kapag meron silang problema at mabigat. Yung isang babae, habang nag-share ng kanyang problema ay may pagkakataon na yumayakap yan sa kanyang advisor o kaya life coach o chaplain. Yayakap siya and then iiyak siya sa balikat ng isang chaplain para malaganan tirik na mabawasan yung bigat ng kanyang dinadala. Okay? Meron din tinatawag na religious rituals. Medyo mahirap ito sa interfaith, no? Kapag hindi natin alam kung paano natin i-cater ng needs nila sa spiritual na bagay. Kung tayo po ang nasa kanilang lugar. Pero we have to respect their beliefs, especially during their bereavement. Ano po? Wag nating tutuligsain ang kanilang paniniwala. Halimbawa, magsasalita tayo sa kanilang funeral service, iba ang kanilang paniniwala, huwag nating tutuligsain sila na mali yung paniniwala nila na sila ay yung paniniwala nilang ang patay ay pagala-gala lang o kaya ay pumupunta sa isang world of spirit. Kung sa panahon na yun, hindi po tayo makakaral kundi magbibigay tayo ng words of encouragement, inspiration, at yung ating presence po ay mahalaga na. Kung wala bang opportunity na tayo po ay sasalita, yung presensya po natin ay malaking malaking tulong na po yun sa mga bereaved family, no? Or simply providing a safe space for reflection and expression. Kung may mga pagkakataon na makinig lang tayo sa kanilang mga sentiments, sa kanilang pag-iyak, yung siguro yung ministry of touch, kung same sex kayo, wag lang yung opposite sex, medyo delikado po, baka ma-misinterpret ang iba. Pero mahalaga po yung ministry of touch na nasa context po, nasa tamang panahon at tamang sitwasyon. Okay, pero medyo maingat din po tayo. Dahil may nabanggit si Doc Lea na bawal yung maghipo-hipo sa katawan ng ibang tao, lalo tigit kung di natin mga kapamilya. So be careful. Pero kung halimbawa yung mga tao na nangangailangan ng tulong, sila ang naunang kumamay sa atin o yumakap, itap lang natin yung kanilang likod or basta iparamdam natin na tayo nagkikare sa kanila. Pero yun, iwasan natin po yung tayo ay masidus or magkaroon po ng deeper emotion na maglilid sa pagkakamali po natin sa mga tinatawag na sexual intercourse. Yan ay isang malaking problema po sa mga pastors sa ibang mga bansa dahil sa nakikipag-counseling sila, nag-a-attend sila sa mga needs ng mga members. Kapag umiyak na at yumakap sa kanila, may mga tapik-tapik yan. Kung saan na napupunta po. Yan yung mga Waterloo po yan ng mga kahit ng mga ordained ministers. So, dapat meron siyang professional distance at most especially, kailangan din natin ng kumari kasama natin yung ating partner o asawa para maiwasan po yung makipagtagpo tayo sa mga opposite sex kung talagang kinakailangan na huwag tayong matukso. Ano po? So, spiritual care, especially kung Christian naman sila, gamitin natin yung mga general terms tungkol sa pag-aalaga ng Diyos o pagmamahal ng Diyos. Iwasan natin yung mga religious bias na katulad ng mga ginagamit natin
na mga termino na para sa atin ng as Adventist para maabot natin sila at mawala po yung tinatawag na prejudice, no? Medyo ano to medyo challenging po ang mag-minister ang chaplain sa ibang pananampalataya. Kahit Kristiyano pa sila, dapat maging maingat tayo. Maganda rin po kung ating mga taong pinagmiministeryuhan po ay mga tanggap nila ang ating pananampalataya. Especially po dito sa aming area, may mga nag-i-invite po dito ng mga different religion, hindi Adventist, na nag-i-invite sa amin na mag-blessing ng kanilang bahay, sasakyan, lupa, yung mga machineries nila, traktor. Kahapon lang po at nung isang araw ay magkasunod na araw po na may blessing kami na reaper, yung mga makinarya po na pangbukid, traktor, mga machinery po na pang-harvest, magkaibang araw, magkasunod na araw ay may nag-invite sa amin dito. As the reason why na pinopost din namin para nabobost din yung moral ng ating mga chaplains na tayo po talaga ay pwedeng maglingkod sa different sectors of the community. Okay, next po ay emotional support. Okay, emotional support. Chaplains provide emotional support during challenging times, no? Offering a listening ear, encouragement, and coping strategies. So dapat pag-aralan din talaga natin ito, no? How to minister, no? Yung mga emotionally depressed, emotionally down, no? Degraded, yung may mga problema talagang pinagdadaanan sa buhay nila. Dapat magkaroon po tayo ng makakapag-provide tayo ng support during their challenging times, no? Yun lang ang sabi ko sa inyo kanina, yung makinig lang tayo, malaking bagay na po 'yon sa mga nangangailangan. Di ba masarap sa pakiramdam mo kahit hindi nagsasalita yung tao na nandiyan sa tabi mo, nakikinig lang siya sa iyong sentiments. Pag may umiyak din mga kapatid, wag nating pigilan na umiyak. Instead sabihin natin, wag ka nang umiyak, ilipas din yan. Ang sabihin natin, iiyak mo lang. Dahil alam niyo po, yung pag-iyak mga kapatid ay ginawa ng Diyos po na nilagyan tayo ng yan ang gate valve, no? Yung ating tear gland, yan ay gate valve para through crying ay malaganan, tirik na tayo. Yung gumaan yung mabigat na pakiramdam natin, no? Makinig lang tayo. And then encouragement, no? Bigyan natin ng mga words of encouragement yung mga tao, no? Huwag na tayo mag-blame ng kung sino-sino. Kung halimbawa namatay yung tao, ni-rape yung anak nila o ano, o pinatay o intentional na pinatay, huwag na po na tayo mag-blame ng ibang mga tao, kundi magbigay lang tayo ng mga words of encouragement na makakope up yung mga tao and coping strategies. Kaya nga po, itong ating chaplaincy ministry, talagang closely related po sa tinatawag nating psychology o kaya yung tinatawag natin na counseling, no? Counseling kasama na rito eh. Pero maging maingat lang po tayo palagi sa mga approaches. Kung hindi natin alam ang tamang paraan na gagawin, much better lang na tayo po ay manahimik at ipakita lang natin support natin, makinig lang tayo. Pag sakaling dumating yung time na nagtatanong sila, bigyan natin ng mga words of encouragement at kapag hindi tayo sigurado sa sasabihin natin, manahimik na lang tayo, kundi yung presensya natin ay malaking tulong po sa mga taong nangangailangan. Okay, next po ay advocacy. They advocate for the well-being of individuals and communities, addressing their spiritual and practical needs and ensuring their voices are heard. Okay po, kung meron tayong mga kliyente na nangangailangan po ng tulong, for example, namatay yung kanilang kapamilya, syempre, nandiyan pa yun sa denial stage. Kung isang chaplain tayo, pwede tayong mag-rescue, tumulong para makikoordinate sa mga sektor na pwedeng lapitan para makapag-settle sila. Siyempre, pag umiiyak yung mga buong pamilya, yung pag-settle na account nila medyo mahirap, no? Kung paano yung pag-process ng kanilang patay, paano may uwi sa bahay, pwede tayong tumulong sa kanila. Okay? Mag-advocate tayo kung may hinaing yung mga nasa grassroots, yung mga nasa mabababang mga kaanib ng community, gusto na may paabot sa kinaukulan po yung kanilang mga hinaing, halimbawa sa kapulisan, problema nila yung mga petty crimes sa kanilang lugar. Nahihiya sila at wala silang boses o kaya lakas ng loob para mag-report o pakinggan sila. Pwede tayong tumulong na mag-communicate.
Tayong mga chaplains po, tayo naman ay malapit din sa mga otoridad. For example, tayo ay nagkakandak ng swim program, yung weekly interactive program ng ng PNP. Kilala tayo ng hepe o ng mga pulis. Kung may mga report sa mga barangay na pinagdilingkuran natin, may mga humingi silang tulong sa peace and order, pwede rin po tayong makatulong sa kanila. Pero usually po, yung mga yan, may mga contact numbers. Dito sa Nagilian, may mga contact numbers sila sa pulis. Dito sa Nagilian ay 25 barangays. Ang ginawa po ng mga pulis, naglagay sila ng pulis sa barangay. Yan, meron pong in-charge na pulis na particular na pulis na in-charge po sa bawat barangay. At may picture sa ron, mayroong malaking contact number. Ibig sabihin, kapag kailangan nila ang tulong ng otoridad, yun po ang una nilang kukontakin at yung pulis naman na yun ang magre-report sa mas mataas sa kanila. Okay? At ma-address yung kanilang mga problema sa community. Spiritual and practical needs, particular po binabanggit dito, no? Tayong mga chaplains po, hindi naman tayo masyadong nagpo-focus sa mga iba pang mga problema ng mga tao. Particular po, tayo ay sa spiritual and practical needs, ensuring the voices are heard. Pero kung kinakailangan po na tayo rin po ay meron tayong guts, meron tayong koneksyon sa mataas, ay pwedeng tayo po magpaabot ng mga hinaing ng mga nasa baba para makarating po sa mga kinaukulan. Especially po sa mga remote areas. Yan po mga kapatid, no? Pumasok na naman dito yung interfaith and intercultural understanding. Chaplains are trained to respect diverse religions or religious beliefs and cultural backgrounds, fostering understanding and dialogue. Kaya kung ikaw ay isang apologist, medyo mag-a-adjust ka po dito. Yun nga, medyo mahirap yung sitwasyon na kapag tayo po ay nag-work sa tinatawag nating interfaith community, intercultural understanding, kailangan po maunawaan natin talaga kung ano ang different beliefs ng mga tao sa community. Dahil sa iba't ibang mga tribo, yung mga tinatawag natin na group of people sa community, may iba't iba po yan ng mga norms, mga mga ginagawa, kinaugalian, kultura, may iba't iba po sila. Minsan po yung ginagawa natin bilang Kristiyano, offensive yung para sa kanila. Kaya nga pag nandun tayo, dapat tayo ay sasayaw din sa tugtog na hindi naman ako compromise yung ating pananampalataya. So, maging firm tayo sa ating pananampalataya, but we must be, anong tawag doon? Adjustable tayo sa mga situation dahil tayo ay chaplain. Meaning to say, kailangan na makuha natin ang confidence ng mga tao kahit alam nilang tayo ay representative ng isang religious sector o ng isang particular na pananampalataya, mahalaga din po na makaramdam sila sa atin na confident sila na sila po ay mag-share ng kanilang mga problema o kaya mabigyan natin sila ng tulong kahit sila po ay ibang pananampalataya. So ibang kanilang kultura, iba rin ang kanilang pananampalataya. Dito po natutuwa kami dahil maraming mga tao rin dito sa aming locality ay tinatawag kami instead na yung kanilang mga pastor o pari na maglingkod para sa kanilang mga spiritual and practical needs. So yun po mga kapatid, no? So ang ating areas of service, chaplains work in a wide range of settings including healthcare facilities, no? Sa mga hospitals, hospices and clinics, offering spiritual support and comfort for patients, families and staff. Dito is expert si Chaplain Henry Gubaton sa hospital. Matagal na po yan, almost 20 years na po yan. Inabutan na namin po yan din sa Adventist Hospital Santiago City Incorporated. Pagdating po sa hospital chaplaincy services. At kami po ay nakasama din noon na nag-visit po dyan sa mga rooms and wards ng Adventist Hospital sa Santiago way back 2006 po. Ay naka-experience din kami po dyan na talagang nag-conduct po ng mga chaplaincy program dyan po sa mga healthcare facilities. Educational institution, yan. Ang inyo pong lingkod ay nag-chaplain na rin sa school, no? Sa Bacarenia Elementary School, Adventist Elementary School, and as of now, dito po sa Nagilian Adventist Elementary School, ay 10 years na rin po na nag-chaplain ng lingkod, dito po sa elementary school, no? Tayo po ay, dahil tayo po ay corporate chaplains, ang ating training ay corporate chaplaincy. Kaya po, itong mga healthcare institution na to, facilities, pati mga educational institution po,
tayo po ay gagamitin ng Panginoon po dito. Sa mga colleges and universities, providing guidance and support to student, faculty, and staff. Kami pala po ay we are planning to be transferred na po sa South Central, sa Lucena City, Quezon. Nabalitaan ng isang friend ko na nagkatrabaho dun sa Lukban. Ano yun? Banahaw View Academy. Taga rito po yung sa Nagilan, pero nagkatrabaho siya dun sa academy natin sa Lukban. Sa paanan ng Bundok Banahaw. Nung mabalitaan niya po na palipat na kami doon, ay sabi niya sa akin, naghahanap kami ng ordained chaplain. Baka pwede kang mag-apply dito sa ating school. Yun po ang kanyang sabi. Sabi ko ay, saka na po, pagka alamin natin kung anong plano ng Panginoon, pag matuloy ng paglipat, saka tayo mag-entertain ng mga offer o mga employment. Pero pwede naman tayo mag-work. Sabi niya, si Mrs. mo, pwede dito mag-apply sa school. Pwede naman na as volunteer or kasi pagka tinanggap mo yung pagiging school chaplain, ay possible na doon ka na lang naka-convene ka sa isang institution. Ang priority mo ay yung activities ng school. Ang mindset ko po kasi ay malawak. Gusto ko lang magkaroon ng freedom din na kumbaga freelancer na strike anywhere. Yan. After na mag-work po ako sa different institution po natin, mga kapatid. Ito po, military, no, offering spiritual care and support to military personnel and their families. As military chaplain po, ang concern po natin dito ay hindi lang po yung mga uniform personnel, hindi lang po yung mga naka-uniforming enlisted personnels, kundi pag ikaw po ay chaplain, ay pati po yung kanilang asawa at mga anak, pamilya po nila. Naalala ko yung isang Adventist na Black American, Barry Black ba yun? Si Pastor Barry Black ba yung pangalan niya? Na-feature yun sa Ministry Magazine ba yun? Na-feature po siya po ay kinuha po na maging chaplain po sa parang Senate ba yun? Way back parang more than 10 years ago. Na-feature po yon at sangayon doon sa report, parang around 700 na tao yung kanyang pinagiling Quran. Kasi ah, hindi lang pala yung mga personnel ang kanyang pagiling Quran, pati yung kanila palang mga pamilya. So malawak, no? Okay lang yun siguro pagka kung ikaw ay naka full time sa isang institution. Pero kung ikaw ay community chaplain na freelancer, gusto mo lang mag-serve sa different sectors, ay ito makapaglingkuran natin yan. Dito sa Nagilan po, kami ay may regular din po kami na-invite ng LGU at saka sa PNP po, Philippine National Police ng Nagilan. At tayo po ang tinalaga po yun na head chaplain. Kasama po natin ang mga different sectors, different religion. Parang 5 po kami dito na galing sa iba't ibang sekta po ng pananampalataya, mga kapatid. At nakakatuwa po dahil pag magkita-kita kami, maganda naman yung aming usapan. Pinipraise nila yung ating mga programs, activities, yung ating radio program. Ayan, na-appreciate nila yung ating mga ginagawa. At kami po ay tulong-tulong din sa community. Wala naman kaming pinag-aawayan ng mga particular na mga distinct doctrines. Pero pag nagtatanong po sila, friendly naman yung talk namin. Sinishare din natin yung kung bakit tayo ay nanindigan sa ganitong paniniwala. Pero never po na kami ay walang provoking questions, walang nagtitrigger po ng debate, wala po. Kundi sila po ay Maginoo naman at na nagtatanong kung ano yung pananampalataya natin. And yung pong deputy chaplain, deputy chief of police po dito na ang rank ko po ay captain na malapit na rin maging major. Kami po ay pasimple nag-Bible study kasi nakikinig po siya sa radio program natin dito at marami daw po siyang naliwanagan ng mga katotohanan tungkol po sa Biblia. At ang balita ko po siya po ay dating pastor na nagpulis, dating pastor na ibang sekta ng pananampalataya. Okay mga kapatid, sumunod po yung correctional facilities. Itong correctional facilities po, providing spiritual guidance and support to inmates and staff. Dito naman especially si Lieutenant Christopher Macam. Yan. Favorite niya po ito na pinupuntahan, mga correctional facilities, yung BGMP, yan po. Katatapos po namin last month na kami po ay nag-conduct doon ng BGMP with Lieutenant
ah, Henry Gubaton at saka po yung ACR Group, Adventist Community Riders na inorganize po ni Lieutenant ah, Christopher Macam. Yan po. Favorite po nila yung mga correctional facilities. Kahit nung nandiyan po kami sa San Mateo, malimit po kami nagkakandak po ng mga program po dito sa mga correctional facilities o BGMP. Sa Quezon po, doon sa ah, provincial, ang tawag doon, yung bilangguan po sa probinsya, provincial jail po. At dito rin po sa Nagilian, nung first 5 years po namin, kami rin po ay nagbiministeryo sa provincial jail po ng Isabela. Humigpit lang po sila kasi nung may mga nakatakas po kasi, may pumasok na mga visitors, pero yung pala ay mga nice people around. Pinatakas yung mga kanilang mga nagano po sila, nag-disguise sila ng mga religious groups na magkakandak po ng moral recovery program. Kahit po sa Quezon Province noon, district jail, humigpit din kasi may mga nakulong na mga leader po ng nice people around. So po may mga religious group din, may mga nice people din nakasamahan sila. Nagdi-disguise sila ng mga religious group na nagkakandak ng moral recovery, pero may plano para silang mapatakas yung kanilang mga kasamahan na kabilanggo. Kaya po medyo humihigpit po sila ngayon, no? Okay, pero sa ibang lugar okay naman. Especially San Mateo po, nasa 20 plus po yung mga inmates diyan. At nakapaglingkod po tayo din with Lieutenant Macam and Lieutenant Henry Gubaton. Okay? Ano pa po? Businesses and workplaces offering confidential support and guidance to employees. Maganda po talaga tayo ay well-trained, mga kapatid, dahil sa itong mga binanggit po na mga areas of services natin ay napakalawak po ng trabaho dito. At ito po mga kapatid, no? Disaster relief, nandito pa rin po. Hindi mawawala po ito, especially sa last days. Mas malimit po itong mga disaster. Kaya kailangan po natin mag-training din tayo, no? Paano tayo maging resilient pagdating po ng ganitong mga disasters, no? Assisting individuals and communities affected by natural disasters or other crises. So, okay, malawak ang trabaho po ng mga chaplains, mga kapatid. Ano po ang qualification ng isang chaplain talaga? Formally, formally, ano po ba talaga ang qualification ng maging isang effective na chaplain? Ano po? Dito po yung qualification training niya. Chaplains come from diverse backgrounds and may have different religious affiliations. Kaya pag sinabi natin chaplains, yan po ay member po yan. Mga clergy yan or mga trained personnel from different religious affiliation. Ibig sabihin, kaanib din po sila ng mga particular na mga religion, pero sila po ay gusto maglingkod outside the walls of their church. Sa labas po ng pader ng kanilang mga iglesia. Dahil ang ating mga pastors ay especially trained sila to work inside the walls of the church to take care of the sheep, no? Para mag-alaga ng mga tupa ng Panginoon, ng mga kaanib. Ang chaplains naman ay pwede silang magtrabaho sa loob ng church, pwede rin sa labas ng church. Dito, however, they typically undergo specialized training and certification programs that equip them with the skills and knowledge necessary to effective serve in their specific setting. Yan mga kapatid. Kaya nga po, alam nyo po, ngayon, kapag may mga hiring po, may mga qualification din yan. Hindi ka lang basta tatanggapin na tapos ka ng theology. Dapat po merong tinatawag na masteral sa divinity. Ito, congratulations sa mga nag-enroll sa MS Divinity natin. Ito po isa sa mga requirement kapag mag-a-apply ka sa government sectors, no? Naghahanap sila kung meron ka bang Master of Divinity. Kaya Master in Theology, no? Master of Arts in Theology. Itong sa atin ay Master of Studies in Divinity naman with additional chaplaincy training. Sa atin po, swak na swak itong dahil ang atin pong major dito sa ating masteral program ay chaplaincy ministry talaga. Kaya ang ating mga subjects ay naka-align po talaga dito sa special ministry po sa chaplaincy. So kailangan din po ng endorsement from a recognized chaplaincy organization specific to the setting they serve in. Kapag ang ating pong DICC Pilusapa ay formally po na may MOA na tayo sa mga sectors ng government, for example sa JLG,
katulad ng inaasikaso na Dr. Ray and Dr. Delphin, ay madali na po ang hiring niyan. Kung gusto niyo talaga magtrabaho sa different sectors ng government, madali na po yan. Clinical Pastoral Education, ito po ay ginagawa ito sa ating mga denomination, no? Yung tinatawag na CPE, no? Marami po tayong mga estudyante dito na meron na rin mga CPE units, ano? Si, alam ko si Doc Lea, meron na rin si Doc Ray, si Doc Terry, mga CPE units po yan. Medyo madugo lang pag mag-enroll ka dyan kasi more than 20,000 ang alam ko na per unit dyan, no? Per unit para makakuha ka ng tinatawag na clinical pastoral education. It provides practical experience in providing spiritual care. Ang maganda rin po sa CPE natin, program, dahil may specialization din po dito. Kung gusto mo pong magtrabaho sa hospital institutions o tinatawag natin na medical institutions, may special training po at meron din pong tinatawag na actual training and hands-on na ikaw po mag-duty talaga sa mga hospital. Dito sa atin siguro, si Doc Ray nag-iisip din na bago ma-ordain ang ating mga chaplains, meron din talagang practical na program na gagawin kung gusto nila ay sa community o sa mga uniform personnel, sa PNP, sa Army, sa Coast Guard, sa ganun siguro. Later on siguro, maaring magkakaroon tayo ng mga ganyang requirement pero alam niya na ating mga administrators kung paano pa mas gagawin pong mas effective ang ating mga graduates and ordained ministers po natin, ordained chaplains, ay talagang sila well equipped kahit saan sila ilagay, no? Na sector of the government or communities, sila po ay magiging effective doon sa kanilang deployment. Okay? Tingnan po natin naman yung impact and significance, no? Chaplains play a vital role in supporting the emotional. Take note mga kapatid. Ito po yung vital role natin to support emotional, spiritual, and overall well-being of individuals and communities. Ang bigat nito. Di ba? Sabagay, hindi naman sinabing tayo na yung magpapasan ng kanilang mga problema. To support lang. Pag-aralan natin kung paano po tayo po ay makakatulong sa mga aspeto po ng buhay ng mga tao na nangailangan. Holistically. Dahil ito pong chaplaincy program ay mismong ito, ganito ang gawain ng ating Panginoong Hesus during His earthly ministry. No? They offer a unique perspective and approach that can be invaluable in navigating life challenges. Take note the word unique perspective and approach. Ito mga kapatid ay kakaiba talagang approach natin that can be invaluable in navigating life's challenges, fostering resilience, and promoting hope and meaning. Ganda po itong mga itong ating mga focus ng ating pong ministeryo mga kapatid. Malaki po talaga itong tulong para sa ating mga tao sa community. Ang dream po ng ating school, SCNBSI, ay makapag-deploy ng 5,000 na mga trained chaplains from our school sa buong Pilipinas. Yan pa lang po pero tuloy-tuloy po yung mga training na yan at makakatulong po yan sa pagkapagaan po ng buhay ng mga tao. Okay? At syempre, kapag nakakonect tayo sa puso ng mga tao at napalapit nila ang kanilang loob sa atin, magtatanong rin sila later on kung ano bang pananampalataya meron tayo, bakit ganun kalalim ang ating concern sa kanilang buhay. No? Sabi dito, while the term chaplain itself doesn't appear in the Bible, there are several biblical accounts that illustrate the principles and practices associated with chaplaincy. Tingnan po natin mga kapatid. Bagamat po ang word na chaplain po ay hindi po mababasa sa Biblia, pero makikita po natin na ang gawain po ng chaplain ay nakalahad na po sa Biblia. Tingnan po natin itong mga halimbawa. Number 1 is the Good Samaritan. Ito pong kasaysayan po ng mabuting Samaritano na natala po doon sa Luke 10:25-37. Alam natin ang kwento. Jesus tells the parable of the Good Samaritan. Ano pong kanyang focus dito? Highlighting the importance of showing compassion and care to those in need.
Pinakita po ito, highlighting the importance of showing compassion and care to those in needs. Ano po sabi dito? Regardless of their background and circumstances. Diba dun sa parable of the Good Samaritan, dumaan yung priest. Ang ginawa? Nilampasan lang niya, di ba, yung yung sugatan na tao. Tapos dumaan yung Levite, parang ano yun, parang sakristan o assistant ng pari. Nilampasan din niya. Ay dumaan yung Samaritano. Ay Hudyo yung may sugat yung kailangan ng tulong. Ang tumulong pa ay ibang lahi, Samaritano. Alam naman natin ang cultural background niyan ng isang Samaritano o ang isang Hudyo ay hindi nakikisama sa mga Samaritano kasi sila ay itinuturing nilang marumi, parang aso. Parang marumi lang talaga, hindi sila nakikisalamuha sa kanila. Pero yung mga kalahi nung sugatan ay nilampasan yung kanilang kalahi na may nangangailangan ng tulong. Maaring busy siguro sila o hindi talaga sila concerned. Ay sila naglilingkod sa templo as spiritual leaders pero wala silang deep concern sa tinatawag natin na compassionate care to those in need. No? Kaya nga dito, doon sa parable of the Good Samaritan, ini-emphasize po dyan na dapat tayo ay maglingkod, no? Magpakita ng kahabagan at paglilingkod sa mga tao nangangailangan. Regardless, take note, regardless of their background and circumstances. Sila ba ay hindi natin kalahi? Sila ba hindi natin kapananampalataya? Sila ba ay anong nasa anong sitwasyon? Ay, kagastos ka lang dyan, baka madamay ka pa dyan. Ikaw mapagbintangan na pumatay. Di ba? Minsan may umiiwas na lang tayo para hindi tayo maabala o kaya ay madamay sa ganong sitwasyon. Pero itong Good Samaritan, kanyang kinuha yung sugatan na tao, dinala siya sa pagamutan, at siya pang willing na magbayad ng kanyang mga bills. At yun po mga kapatid, no? At naglapat din siya ng first aid, di ba? Naglapat siya ng first aid sa ayon sa tala. So, ganun din tayo mga chaplains, maganda meron din tayo special training how to minister yung mga patient in need. Para yung basta proper lang. Kasi nag-training din tayo sa Red Cross. Ay gusto mong tumulong pala kapag critical yung sitwasyon, baka instead na nakatulong tayo, ay naka-alleviate pa tayo ng suffering ng tao. Kaya nga, malimit kaming nakakakita po ng mga dead on the spot sa mga vehicular accidents. Ang sabi ng aking misis, bakit ganun? Kailangan ba talagang hintayin muna ang rescuer, ang ambulansya bago buhatin yung tao? Ayan buhay pa, gumagalaw pa. Eh, sabi ko, may proper yan. Kailangan mo nang gawin na ng police report para malaman nila kung ano. Bakit? Yung mga bystanders, nakatayo lang sila. Opo, tayo kasi, naiinis tayo pagka ang daming nagtitingin, walang bububuhat dun sa tao na nadaganan ng motor o naipit or nabalian o nabundol. Pero meron kasing protocol na dapat gawin. At saka merong mga right persons na trained na mga personnel na dapat magbuhat noon. Kasi nga, di ba, nag-training din sa master guide ng karamihan sa atin. Hindi basta binubuhat yung pasyente. Baka mamaya, may crack yung bone niya tapos binuhat mo na bali. So, pag namatay, instead na nakatulong ka, sisihin ka pa ng family. Kung hindi mo sana pinakailaman, hindi sana namatay. Kaya nga, be careful din sa ating mga pagtulong. Kung hindi tayo sigurado, ay paubayan natin sa mga trained personnel ng society o ng government. So next po yung Jesus Healing Ministry. Ano po? Jesus Healing Ministry. Ito po yung number 2. Throughout the gospel, Jesus interacts with people facing physical, emotional, and spiritual sufferings. Kita niyo po, ang Panginoon talaga ang greatest chaplain. Siya ang Panginoong Yesus. Siya po ang nagpakita ng kanyang talagang good example o kaya excellent example sa mga nagdaranas po ng mga physical problems, emotional and spiritual suffering. Holistically, ang approach po ng Panginoon ay talagang holistic, no? He heals the sick, comfort the grieving and offers forgiveness and hope. Kita niyo po yung mga details ng ginampan ng ministry ng ating Panginoon. This action demonstrates the chaplain's role in offering comfort. Ano po, chaplain's role to
Sabi dito, chaplain's role in offering comfort, support, and spiritual guidance to those in need. Kita niyo po, hindi sinabi dito na to those members of the church. Di ba? Walang sinabi ron. Members of our church, wala po sinabi. O kasi sinabi na sa mga Pilipino lang tayo tutulong. Sa mga Ilocano lang tutulong tayo. Kung ibang lahi, ibang wag na nating tulungan. Kung mga Lemsiyan lang ang tutulungan natin. Hindi po. Those in need, regardless of religious affiliation or background or circumstances. Okay, next po yung presence and listening. Andito naman po yung mga kaibigan ni Job, no? Di ba? Nandun yung mga kaibigan ni Job nung panahon nang siya po ay nagdurusa sa kanyang mga pinagdaanang pagsubok sa kanyang buhay. Sabi dito, while their approach was ideal, Job's friends initially came to offer comfort and companionship during his suffering. At tala po yun sa Job 2:11-13. This highlights the importance of a chaplain's presence and ability to listen attentively. Tingnan niyo po yung importance of chaplain's presence and ability to listen attentively without judgment. Ayan po. Kaya kung tayo po ay judgmental na tao, kailangan natin magbagong buhay. Kasi kung chaplain tayo naman ay judgmental, sabihin natin, oh, kaya ka na-aksidente eh. Hindi ka kasi nag-iingat. Alam mo nang delikado. Yellow lane, solid lane, tapos overtake ka pa. Pinapagalitan mo pa yung na-aksidente habang binubuhat mo. Kung nagdahan-dahan ka sana, hindi ka. Aksidente. Ay, naalala ko yung kwento ng isang pulis. Pinapagalitan niya yung na-aksidente. Sabi niya, masyado kasing mabilis, overspeeding ka, kaya ka na-aksidente. Ay, boss, sabi naman nung na-aksidente dahil buhay naman, hindi naman siya na grabe. Ang sabi niya boss, binilisan ko na nga po para hindi ako maabutan ng disgrasya. Inabutan pa rin ako. Binilisan na lang niya para hindi abutan ng disgrasya pero inabot pa rin siya. Ang iniisip ng iba, kaya parang hindi sila abutan ng disgrasya, kaya sila mabilis magpatakbo. Yung misis ko naman, nagagalit sa akin kapag mabilis ang aking takbo. Sabi ko, hindi tayo naka-tricycle. Tayo ay naka-four wheels. Especially kung sa expressway. Minsan kasi ay yung 100 na maximum speed. Minsan ay natitrill tayo na mag 1 to 125. Lalo kung wala ka nakitang sign na merong radar na nagmo-monitor ng speed. Pero mga kapatid, defensive pa rin tayo. Especially tayong mga chaplains ay dapat defensive tayo. Minsan po ako nagmamadali, last month yata nangyari to. Nagmamadali ako na nagda-drive dahil yung pulis na, may kasama ako dito gustong sumama sa pag-blessing namin ng bahay. Yung isang partner ko rito sa ministry ay gustong sumama. Hinintay ko siya. Medyo matagal siyang dumating, nakatulog pa lang. Ay nagchat-chat na yung pulis na nag-invite sa amin para mag-blessing kami. So nung dumaan kami sa bahay nila, hindi pa pala, nakagigising lang niya at hindi pa nakabihis. Sabi ko, mauna na kami kasi naghihintay na yung pulis doon na susundo. Ngayon, medyo mabilis po yung aking speed kasi nahabol ko yung time. Dahil yung pulis na nag-invite, nandun na sa highway, naghihintay para i-guide kami na papasok sa kanilang bagong bahay na pinatayo. So, yung pala, yung mga tao nag-observe, hindi na nagustuhan yung speed ko sa pag-drive ko sa barangay road. Sabi nila, yung mga bystanders, masyado raw mabilis. Medyo, yung term na ginamit ay ng aking partner, masyadong mabilis na yung pagkapatakbo mo Sabi niya. Bakit? Sabi ko, nagpapakamatay ba kayo? Sabi sa akin. Sabi ko naman, bakit ako magpapakamatay? Kasama ko ang pamilya ko. Yung speed ko ay hindi siya normal pero defensive pa rin aking driving. Tapos ang report ng mga nakakita, hindi daw ako nagbiminor sa ilang kanto. Sabi ng pamilya ko, kami ang witness. Sabi ng mga misis ko, kung nag-overspeeding ka, ako muna ang magreklamo. Hindi yung mga tao dapat. Kasi ayoko ng overspeeding. Tapos sabi ng anak ko naman, nag full stop ka pa nga doon sa main road kasi merong sasakyan. At saka wala namang pong tao na naglalakad doon sa kalye. Kaya sabi ko doon sa nag-report sa akin, sabi ko, bakit pag pasyente nyo ang hinahatid natin sabi ko, hindi ko normal na takbo yun, nagmamadali lang talaga ako. Dahil nahabol ko yung na hindi mainip yung naghihintay na nag-invite sa atin.
Ay siya naman dahil na late kami doon sa pagpunta. Pero hindi ko siya biniblame. Sabi ko lang, hinahabol ko. Hindi ko normal na takbo yon, case-to-case basis. Sabi ko, bakit kapag pasyente nyo ang dala natin sa sasakyan, kahit anong speed ko, pag emergency, hindi kayo nagreklamo. Bakit kapag nagmamadali ako at meron naman akong hinahabol na oras, bakit nagreklamo kayo? Sabi ko naman. Tapos medyo hindi natanggapin yung paliwanag ko. Sabi ko, I am an ordained chaplain. Hindi ako, pro-life ako. Hindi ako ay nandito para mag-serve, hindi para maging dahilan ng aksidente ng mga tao. Ang sabi ko, more than 20 years man ako nag-drive so far and so good. By the grace of God, ay wala namang aksidente na nadamay ang tao o buhay. So yun po ang aking paliwanag. Sabi ko, hindi yun ang aking normal na takbo pero kailangan kong gawin para makaabot ako sa aking appointment. So mga kapatid, may mga pagkakataon na ganun talaga. Kailangan natin na, na maunawaan yung different situation. Pero may mga tao na kahit nag-explain tayo, kaya sabi ko, sige, dito na lang yung usapan natin. Medyo nagkakainitan dahil ipinipilit na mali ako. Sabi ko naman, tinatanggap ko na nag-overspeeding ako pero hindi ko intensyon na hindi normal na takbo ko yon. Sabi ko, maghiwalay na lang tayo kasi kung hindi mo tinatanggap paliwanag ko, salamat na lang sa inyong paalala. Pero hindi yun ang aking normal na takbo. Case-to-case basis lang. Yan. So mga kapatid, yan po. As chaplain, iiwasan tayo sa mga yung mga argument na mag-lead to yung mga masisira yung mga relationship ng tao. So, mahalaga po yung makinig tayo sa mga tao, attentively, pero huwag tayong maging judgmental. Kahit na may sakit yung tao, huwag kang sabihin na, ikaw kasi, kain ka ng kain ng ganito, kaya ka ganyan. Baka dalaw tayo sa ospital para sabihin lang natin na doon sa pasyente na, kaya ka nagkasakit eh. Inom ka ng inom ng coke. Kain ka ng kain ng bawal. O kaya ka nagkasakit, hindi ka nagsisimba. Ayan, yung mga ganun kasi, di ba? So, huwag tayo maging judgmental as chaplains. No? Okay, mga kapatid, sabi dito ay, doon, Jesus with the disciples. Okay. Itong mga kaibigan ni Job ay naging judgmental sila sa kay Job. Akala nila, kasi nung panahon nila, kung pag-aralan niyo po yung context, bakit sinisisi nila si Job? Kahit yung asawa ni Job, sinisisi si Job sa nangyari sa kanyang problema. Nagkaroon siya ng ketong. Ketong ba? Boils, no? Pigsa sa mula talampakan hanggang bumbunan. Nawala yung kanyang mga anak, namatay sa kalamidad, sa aksidente. Yung mga hayop niya ay kinuha ng mga tulisan. Sinunog yung kanyang mga pananim. Marami pang ibang mga disaster nangyari sa kanyang buhay. Ang paningin ng ibang mga kaibigan nila at ng kanyang mga kapamilya, ng kanyang asawa, siya ay may kasalanan itinatago sa Panginoon. Kasi yung magkaroon ka ng bukol sa buong katawan, sa panahon ni Job, ang kanilang pananaw, meron kang hidden sin na hindi mo na-confess sa Panginoon. So kung pag-aralan po natin yung mga context ng mga nagkakaroon po ng sakit na ketong o kaya ay mga bukol sa katawan, parang hidden sin niya na inilalabas ng Panginoon sa pagitan ng mga kanyang karamdaman. So yun ang kanilang paniniwala po sa panahon nila. Pero ginadjust nila si Job na makasalanan pero si Job po ay dineclare ng Panginoon na isang taong matuwid, sakdal at natatakot sa Diyos. Pero naging alam natin yung kwento na siya lang po ay naging battlefield between good and evil. No? Gusto lang patunayan ng Diyos na ang tao kahit payamanin, ang taong tapat, katulad ni Job, kahit payamanin o paghirapin, alisin mo man ang kayamanan niya, ay magtatapat pa rin. Dahil ang paratang ni Satanas, magtatapat ba si Job sa Diyos ng walang dahilan? Di ba pinayaman mo siya? Binigyan mo siya ng maraming ari-arian. Kaya yun ang paratang ni Satan. Kaya gusto patunayan ng Diyos na ang taong tapat sa Diyos, kahit alisin mo yung kayamanan niya, magtatapat pa rin yan. Okay, dahil alas 10 na po, mga kapatid, lagyan ko muna po ito ng, tatandaan ko muna ito. Itong ating Jesus with the disciple na lang po tayo. Okay? Yung number 2 mga kapatid, sa Mark 14 verses 32 to 34, Jesus invites His disciples to stay awake and pray with Him in the Garden of Gethsemane. This demonstrates the value of offering companionship and support during difficult times. So mga kapatid, itong invitation ng Panginoong Jesus, ito po yung last 24 hours ng buhay niya bago po siya hinuli at ipako sa krus. So in-invite ng Panginoon ang kanyang mga disipulo na manatiling gising habang siya nakikipag-communicate sa kanyang Ama sa langit dun sa bundok, bundok, ano nga po, para sa Garden of Gethsemane po pala, para umari ilampas sa kanya yung saro ng paghihirap, no?
Pero tinanggap din po niya yon dahil ang katumbas po nun ay kaligtasan nating lahat. So, ang lesson po na pinapakita rito as chaplains mga kapatid, itong passage na to na Mark 14:32 to 34, this demonstrates the value of offering companionship and support during difficult times. Si Jesus Christ po ilang beses bumalik sa kanyang mga disciples. Sabi niya ay makisama kayo sa akin kahit ilang oras lang, manalangin tayo. Pero sa sobrang pagod ng mga disciples, ay nakatulog po sila. Pagbalik ng Panginoon, talagang matulog na tulog sila at mahimbing. Ang sabi ng Panginoon ay, ang espiritu ay may nais, ngunit ang laman ay mahina. No? The spirit is willing, but the flesh is weak. Yan, po sinabi ng Panginoon yan. So mga kapatid, dito muna tayo po sa number 2, tatapos at tatandaan ko lang po ito. Ayun po ay 14 para po idudugtong natin po dito ang ating pong discussion sa susunod po na pagkakataon. Okay mga kapatid, do you have any question or clarification or reflection sa ating lesson? Sa mga gising pa? Tulog na lahat. Tulog na yung iba. Tulog na po, marami. Okay. Happy sleeping po. Sige po mga kapatid, kinuha ko tong oras na ito, 9 to 10, dahil every night po kasi kami merong live. Usually po ay maabot kami ng mga 6 to 8 o'clock ng gabi. Kaya po lumipat ako dito sa oras po ng 9 to 10. Pero alam ko dito na ito na yung yung sinasabi ng Panginoong Hesus na the spirit is willing but the flesh is weak. Taas po ang kamay ng mga tulog na. Arnel, Yes po, yes po. pabalik nga dun sa slide na yung sinabi mong yung chaplaincy is the work what Jesus did. Yung ganon. Saan banda yun? Ito po ba yun? Jesus Healing Ministry? Yan ba yun? Parang taas ng konti. The term chaplain doesn't appear. There are several biblical accounts. May Ito po binanggit ba? ka kasi kanina eh. Pero hindi kasi ako nakatingin dito sa slide. Nasa slide ba yon or sariling salita mo? Ano po? Ayan Explanation na lang po. siguro Opo. yung Explanation na wide lang po. range, yung chaplaincy, wide range of Ayan. Sige Pa-screenshot po. na. Screenshot na lang po din niya. Opo. Sige. I will send the na lang siguro. The material sa po natin. Sa ating, Sige, sige. Thank you. i-separate ko lang po yung dinatapos. Yung natapos, i-send ko na lang po doon. Sige, thank you, Okay, Pastor. sa susunod po ay, welcome po. Meron pa bang gusto may reflection po ba? Magbigay tayo ng counting extension po kahit isa o dalawang tao na pwede mag-share reflection. Nakita ko si Captain Sharon nandito eh. Gising ka pa ba, Captain Sharon Torres? Ano pong take away niyo po sa ating lesson ngayong gabi? Being a chaplain. Yes po. Good Yes po. evening. Yeah, gising Good pa evening po. tayo. Sige po. Ayan po. So sa ating paglilingkod, talagang kailangan po natin na talagang may dedikasyon po tayo kasi hindi natin po maipapakita ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa ating kapwa kung wala po tayong dedikasyon. So dedication po talaga ang pinaka-importante na talagang nasa puso natin ang tanging paglilingkod at ang talagang dapat ipakita hindi ang ating sarili kundi i-reflect natin sa buhay natin si Kristo. Si Kristo ang dapat mahayag sa ating paglilingkod, hindi ang ating sarili. Okay, thank you very much po. I will give 5 points po para kay sa sa class participation kay Chaplain Sharon Torres. At gusto ko rin bigyan po si Doc Aris eh. May ba si Doc Aris dito or support lang sa atin? Okay, sige po. Meron pang gusto mag-share? Thank you, Chaplain Captain Sharon Torres po sa inyong pag-share sa atin. Any takeaway po? Another 5 points? I-credit ko na po sa class participation niyo po. Meron pang gising dyan na gusto magsalita bago tayo mag-ending? Wala na po yata. Nakatulog lang marami. Si
Wala na po. Wala na pong gustong magkaroon ng 5 points sa class discussion, Hello participation. po, Pastor. Sino po ito? Madam Amy? Richel po. Richel, sorry. Sige po, go ahead po. I would just like to share po yung yung kung gaano ka-important yung chaplaincy kasi this is new to me. So ngayon lang ako na semester naka-join sa class na ito. Tapos Welcome po, welcome. yeah, tapos napaka overwhelming tsaka napakagandang opportunity para sa atin Seventh-day Adventist to serve not just in our church, although we're active in our church, but napakaganda na makaserve tayo sa community. So non-sectarian chaplaincy po na we are not just focusing on just the sermon, on the words that we are spreading or sharing to other people, but we are focusing on the action. So, Yes po. nandito po yung yung gaya ng sa youth, yung yung activity sa youth. Last year na love is a verb. Yung Yes po, pinapakita opo. talaga natin yung pagmamahal through our actions and through this chaplaincy na ministry po. Yes po. Thank you so much po. Si Doc Richel po ito, no? Yes po, Pastor. Ano nga po yung surname niyo, ma'am? Doc? Kisto. Kisto. Opo, sige po. I-take note ko lang po dito. 5 points sa inyo pong participation. Thank you Okay po. po. Wala na pong gustong magsalita? O meron pa ba? Ay, teka, meron ditong chat eh. Baka meron ditong mga question. Gising pa po. Yan. Ma'am Carmen. Okay. Kung wala na po, dahil sa ito'y oras na po, dapat matulog na talaga tayo, ay mag-end na po tayo. I would like to invite to close our discussion with a prayer. Pwede ba nating i-request si Efraim Placido, sir? Gising pa kayo, sir? Gising lang po, sir. Yes po, sige po. Sige Sige, po, pag-pray na lang po. sige tayo po manalangin. Nakilang Diyos naming nasa langit, kami po ay muling nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong pagkikisama sa amin, sa aming pag-aaral. Marami po kaming natutunan tungkol sa inyong mga salita at tungkol sa pagiging isang chaplain, na tanging ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang aming dapat tularan bilang isang modelo ng isang chaplain. Tulungan mo po kami, Panginoon, at maging ang aming mga professor upang mas marami pa po kaming matutunan sa subject na mga ito. Ang lahat ng ito ay aming hiniling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much, Sir Chaplain Efraim Placido. 5 points po. So, nag-pray natin. Ano? Okay, para makaipon kayo ng mga points. Credited po yan para po sa inyong grade. Okay? Thank you so much mga kapatid. Salamat po. Ipapaalala ko lang pala yung